Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy online. Ngayon po ay Thursday and once again, nandito kami ni Marge para magbigay sa inyo ng mga advice na I believe mabibless pagka sinunod natin, kapag pinakinggan natin, mabibless yung ating love life. Yeah? So, we are going to be talking about a subject today na napaka-importante. That's why gumawa ako ng maraming slides and examples para mas malinaw para sa atin. Okay? Kasi we're gonna be talking about who's first. Sinong una? Sa isang competition, you can see for example yung podium, stage, and parang yung picture na nakikita ninyo ngayon. Okay? And then, yung pinakauna nasa taas, and then usually second, medyo mababa, and then third yung mas mababa. Right? But merong hierarchy. Una, who's first? And what do we mean by this? Ano bang pag-uusapan natin? I really hope maintindihan niyo to kasi it has to do with everything. Hindi lang sa marriage, but everything sa buhay natin. But let's go sa beginning. Beginning, talking about Genesis. Let's talk about sila Adan at saka si Eva. Nang ginawa ng Diyos si Adan at si Eva, ang una niyang ginawa, si Adan. As you know, si Adan ang unang ginawa ng Diyos. Okay? And when you read yung Biblia, you need to pay attention sa time. Okay? Kasi unang ginawa ng Diyos si Adan, and then after niyang gawin si Adan, binigyan niya ng task si Adan na mag-alaga ng lahat. Alagaan yung earth, yung mga hayop, and everything else. And also, nagbigay yung Diyos ng mga instructions patungkol sa mga bagay-bagay. Katulad na lang ng instruction tungkol dun sa garden. Sabi sa Bible, sa Genesis chapter 2, sa verse 16 hanggang 17, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, you may freely eat. But of the tree of the knowledge of the good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So, ginawa ng Diyos si Adan. Pay attention sa timeline natin, okay? Ginawa ng Diyos si Adan. Pagkatapos niyang gawin si Adan, nagbigay yung Diyos ng commandment kay Adan. Okay, wala pa si Eva. At sinabi ng Diyos kay Adan, listen, huwag kang kakain nito, meron itong puno sa gitna, right? Huwag mong kakainin, huwag mong ni gagalawin kasi, right? Pagka kinain mo, pagka ginalaw mo, ikaw ay mamamatay. Yun ay direction ng Diyos kay Adan. Sinabi ng Diyos kay Adan, hindi kay Eva, kay Adan. Wala pa si Eva. Yeah? Okay. After nun, sa mga sumunod na verse, makikita natin sa verse 18, nakasulat doon na ginawa ng Diyos si Eva. Alright? So pay attention to this. Ginawa ng Diyos si Adan, isa, sinabihan niya si Adan na huwag kang kakain ng ito. Okay, huwag mong hahawakan yung punong yon. Alright? Pagka ginawa mo yan, ikaw ay mapapahamak, ikaw ay mamamatay. Okay? Alright. And then, ginawa ng Diyos si Eva. So, may alam ba si Eva patungkol dun sa guidance, sa direction, patungkol sa puno? Nothing. Trabaho ni Adan na sabihin sa asawa niya, listen, nung wala ka rito, meron itong puno na sinabi ng Diyos sa akin, huwag daw natin galawin. Okay? Responsibilidad ni Adan na sabihin sa asawa niya yung dapat gawin, yung hindi dapat gawin. Pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin. Okay? Responsibilidad ni Adan yun. Good. Now what happens? We know yung istorya. Si Eva, kinausap nung ahas at sinabi nung ahas, pwede bang kayo kumain yan? Sabi ni Eva, huwag daw kaming kumain. Right? Paano nalaman ni Eva? Sinabihan siya ni Adan. Right? Sinabihan siya ni Adan. Hindi siya directly sinabihan ng Diyos. Si Adan yung nagpasa ng information na yun sa kanya. And then sabi dito sa Biblia, when a woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. Okay? Now sabi, she also gave to her husband with her, and he ate. Now, this is interesting. Kasi, we know na si Eva wala ron. Si Adan yung sinabihan directly ng Diyos, huwag kayong kakain. Si Adan, binalaan yung asawa niya. Pero interestingly,
Nung si Eva, kumain ng bunga, sumuway, in other words, sa Diyos. Kumuha siya ng bunga, binigay kay Adan. At doon sa pinasa natin, we can see na kinuha ni Adan yung bunga at kinain niya. Ni walang resistance. Ni walang, saan galing yan? Bagong bunga yan ha, ngayon ko lang nakita yan ha, ano yan? Walang tanong-tanong. Si Adan, kinuha niya kay Eva, yung bunga, binigay, and kinain niya. So, anong pinapakita nito, Marge? Pinapakita nito yung malaking problema ng maraming tao pagdating sa buhay. Now, we will go sa love life, okay? And anong problema yung Pastor? Yung problema ng pakikinig. Kasi, yes, alam natin, Marge, na si Eva ay nagkasala. Pero si Adan ay mas nagkasala. Kung pwedeng ilagay sa timbangan, okay? Mas mabigat yung ginawa ni Adan. Bakit? Kasi sinabi sa kanya directly ng Diyos na huwag kainin yun. Alam niya. Siya pa nga nagsabi kay Eva. Pero, for some reason, kahit na alam niya na yung ginagawa ni Eva ay hindi tama, binigay pa nga sa kanya, sinunod niya lang. Kinuha niya at kinain niya. Mas pinakinggan ni Adan si Eva kesa sa direct, instruction ng Diyos. And this is a problem kasi may mga tao na sa buhay nila, they apply yung parehong disaster na yan. Alam nila kung ano yung sinasabi ng Diyos, pero merong mga tao na mas pinakikinggan yung asawa nila, mas pinakikinggan yung sino man, hindi lang asawa, it could be ibang tao, kesa sa Diyos, even though sila mismo alam nila yung dapat gawin. Kung, we think, kung si Adan sana, nung makita niya na si Eva kumakain ng bunga niya, gusto mo? And then si Adan sabi niya, no, sinabi sa akin, huwag kainin, sinabi ko sa iyo, huwag kainin. Ka rito. And then dinala niya sa Diyos. At sinabi, Panginoon, sinabi ko sa kanya na huwag kainin. I think iba sana yung istorya, isn't it? Iba sana yung story. I don't know kung anong magiging istorya. Yun ay what if lang. What if yun ang nangyari? I believe iba istorya. Kasi mananatili si Adan sa presensya ng Diyos. Maybe si Eva papalitan, for sure, kasi siya ay, sumuway. And then merong ibang ilalagay. Maybe, I don't know. I know one thing, iba yung istorya. Pero sa istorya na nangyari is that si Adan, pinakinggan yung asawa more than sa Diyos, and therefore, pareho sila na nalagay sa alanganin. Mm-hmm. At tingnan nyo yung binigay ng Diyos na example, isn't it? Hindi something na yung Diyos, sobrang maawain, sobrang mapagpatawad na, okay, Adan, dahil yung asawa mo naman yung unang-unang nagkasala, di ba? So, okay, mag-iisip pa rin kayo dito sa presensya ko, no? Dahil sa yung pagsuway nila, even sabi nga ni Christian, di ba, na mas, let's say, matimbang yung pagkakasala ni Adan kasi alam ni Adan yung inutos ng Diyos. So, pagdating sa buhay natin, dapat ganun din sino yung pinapakinggan natin. Right? Pagdating sa family, sino yung mas matimbang? Yung boses ba ng family, yung boses ng asawa mo? Kasi maraming beses, di ba, nagkakaroon ng complication yung mag-asawa kasi mas pinapakinggan ng asawa yung nanay o yung kapatid. So, ano sasabihin na? Kasi hindi ikaw kasi yung nanay ko. So, yung nanay ko mas mahalaga kaysa sa'yo. So, parang gano'n yung pinapakita ni Adan sa Diyos na okay, ang mas importante yung asawa ko kaysa sa sinabi mo. And alam niyo kung anong tawag dyan? In reality, tawag dyan idolatry. Tawag dyan idolatry. Kung sino man yung pinapakinggan mo, kung meron kang pinakikinggan, actually, na nangunguna kesa sa boses ng Diyos, ang tawag doon ay idolatry. Ginagawa mong Diyos yung taong yon, kung sino man yun. Sa kaso ni Adan, mas pinakinggan niya ay yung asawa niya. So, even though alam niyang mali, it's like yung asawa ko nagkamali, pupunta sa impyerno, and you know what? Susunod ako. Kasi mahal na mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko yung asawa ko na kahit na alam kung pupunta siya sa impyerno, gagawin ko yon. Ang tawag dyan ay idolatry. And what we realize is that sa love life, maraming idolatry nangyayari. Maraming idolatry nangyayari. And that is the reason why we have to explain sa inyo about idolatry. When we say, making someone your God,
doesn't necessarily mean that you worship yung tao. But you prioritize listening to that person over God. Yon ang meaning ng idolatry. Ginawa mong Diyos. Hindi mo sasabihin sa taong Diyos kita. Hindi ka luluhod sa tao, sasambahin mo, ikaw ang aking kataas-taas. Hindi mo sasabihin yun. Pero just because nakikinig ka sa taong yon nang higit sa Diyos, ang tawag na doon ay idolatry. Yung taong yun ginawa mong Diyos. And how many people na mas nakikinig nga sa asawa nila, mas nakikinig sa boyfriend nila, sa girlfriend nila, mas nakikinig sa iba kaysa sa sinasabi ng Diyos tulad ng ginawa ni Adan. At yun ay mas mabigat na kasalanan kaysa sa kasalanan itself. Kasi alam niya yung dapat gawin. Pero hindi niya ginawa. Mas minabuti niya na samahan yung asawa niya kasi mahal na mahal niya. Right? So pinakita niya na ang una sa puso niya ay ang Diyos. O hindi ang Diyos. Ang Diyos, actually, sa kanya, ay si Eva. And how many people they do the same thing? Nakakarinig kami ng mga istorya, Marge, ng mga tao na umalis sa presensya ng Diyos kasi pinakinggan yung boyfriend, right? Yung boyfriend nila, yung girlfriend nila, sinabi, hindi, ganito, ganyan, ganyan. And alam nila yung ginagawa nila. Yung girlfriend, yung boyfriend, andito ako sa ibang church, sa ibang religion, susundan nila. Even though before, sabi nila, hindi, you know what, dito sa church na to, natutunan ko paano maging malapit sa Diyos. Nakita ko na saan ako lalagwa ito na yung church na dito naman nanatili. And yet, pag nakatagpo ng... No, ito na yan. It's like, andito na ako, ito na yan, dito na ako lalago, and so on. And then biglang may magfe-Facebook sa kanila na dati nilang kaklase o ex nila mismo, right? And sasabihin, ang tagal na, ilang taon na, nasaan ka ngayon? Dito ako nasa ganitong religion o nasa ganitong church. You know what? Gusto kong sana magkabalikan tayo. Kung gusto mo, punta ka rito. And then pupunta sila. Ang ginagawa nila ay mas malala kasi alam nila yung totoo. Pero bakit nila pupuntahan? Kasi nga, ginagawa nilang Diyos yung tao. Yun yung sinasabi natin. That's why, when we say God, Diyos, you have to understand, making someone your God, hindi ibig sabihin na wino-worship mo, like sinasamba, hindi mo sasabihin yan. Pero kapag prioritize mong makinig dun sa nilalang na yon, ano nangyari? Ibig sabihin yung taong yon ay ang Diyos mo. Listen to this, ang tawag dyan, idolatry. Ang tawag dyan, idolatry. That's why may mga tao na gagawin nila yung Diyos nila, Diyos-Diyosa nila, asawa, girlfriend, and so on, na pinaka-source ng buhay nila. I cannot live without you. Yung mga kantang ganyan, I cannot live without you. Ikaw yon, ikaw ang reason kung ba't ako nahinga. Oh my goodness. Kaya ka nahinga kasi may baga ka, right? But no, hindi. Ikaw yung dahilan kung bakit ako nahinga. Kaya ako maligaya dahil sa maraming single na gano'n. Magpapakasal ako para lumigaya. As if yung tao ang magpapaligaya sa kanila. Nilalagay nila yung responsibilidad sa taong yon para paligayahin sila. And you know what we see sa ganyang istorya. What we see is that when someone makes another person as their God, they are putting the responsibility for their own happiness on that person. Kasi siya yung Diyos mo. Right? Kung yung boyfriend mo yung Diyos mo, yung asawa mo yung Diyos mo, whatever yung Diyos mo, hindi yung Panginoong Diyos, hindi yung Panginoong Jesus. Iba yung Diyos mo, what happened? Gagawin mo yung nilalang na yon na responsable sa kaligayahan mo. So, kapag hindi masaya yung tao, hindi ako masaya dahil sa asawa ko. Hindi ako masaya, pastor, kaya ako depressed kasi yung asawa ko ganito. Ganong yung taong may espiritu ng Diyos, sometimes even may problema siya sa marriage, pero hindi mo makikita yung lungkot sa kanya. Bakit? Kasi yung Diyos niya ay nasa sa loob niya. Hindi siya nakadepende doon sa asawa niya para maging masaya. Alam mo kung ba, pastor, nanghihina ako dahil sa asawa ko. Wrong! Pastor, yung faith ko nanghina dahil sa asawa ko. Wrong! Ang tawag dyan, idolatry. Kasi kung ikaw ay talagang nasa faith, even if yung asawa mo nagagamit ng demonyo para panghinaan ka ng faith, hindi ka maapektuhan. Do you know what? Do you know why? Kasi yung kaligayahan mo nagmumula sa Diyos. The truth is that nobody can make you happy except yung Diyos. Hindi yung relationship. That's why whenever we would see mga singles na magsasabi, you know what? Ako ay ganito, depressed kasi hindi ko pa nahanap yung para sa akin. Kalokohan.
Kalokohan. The truth is, sa loob nila, merong idolatry. Nilalagay nila yung tao bilang reason ng kaligayahan nila. Kaya, up and down sila, up and down. Kasi pagka nilagay mo yung responsibilidad sa tao para lumigaya ka, hindi stable yan. Sinong tao pwedeng magpaligaya sa sino man? Sabi nga, running after the wind. Pointless. Kasi ang talaga nagpapaligaya sa atin ng Diyos. Mhm. At maraming ang mga kababaihan nowadays, 'di ba, sa society natin ngayon, generation ngayon, nagiging go with the flow na lang. Marami na ngayong mga trending, right? Okay, magpapagawa ako nito kasi ito lang yung magbibigay sa akin ng kasiyahan. Gagawin ko 'to, pupunta ako sa lugar na 'to kasi dito ako magiging masaya. Sa bawat, sa una, siguro magiging masaya ka. Right? But temporary lang yun. Kasi later on, magsasawa ka. Pero kapag hinayaan mo yung Diyos na siya yung maging source ng happiness mo, kahit meron kang problema sa finances mo, may problema ka sa love life mo, alam mo kung saan nanggagaling yung happiness mo, hindi nakakonekta doon sa tao na kapag meron kayong problema ng iyong relation na sa family mo, love life mo, madidepress ka na, hindi na ako pupunta ng church kasi, meron akong problema, dito muna ako. Yun, nagpapakita yun na ang source ng happiness mo is doon sa tao na yun. Ang source ng happiness mo ay doon sa bagay na yun. That is why nga, marami kami nakikita dito na pag tinignan mo yung mukha, kitang-kita mo na yung niya, yung happiness niya lang is nandun sa tawa. Ngayon, masaya. I'm so blessed, Pastor, kasi okay na kami ng husband ko. My friend, lahat, salamat sa Diyos. Amen na naging maayos. But wag ninyo doon, pangahawakan na, yung husband nyo pumupunta na ng church, yung family nyo pumupunta na ng church. Kasi later on, yung faith nila matitest. And then, kapag yung hindi sila masyadong matured pa sa kanilang pananampalataya, and then makakarinig sila ng mga chismis sa church, and then they will leave yung presensya ng Diyos, and then kayo dun nakatutok yung happiness ninyo pag umalis sila sa presensya ng Diyos, and then ano mangyayari sa'yo? Hindi ka na rin ba pupunta ng church kasi yung family mo wala? So nagpapakita yun na yung family mo, yung Diyos mo. And this is a very big problem. Hindi natin sinasabi mangyari yan. We are not saying na, ginugusto natin na may mangyari. Ang sinasabi natin, kung ang kaligayahan mo ay nakabase sa tao, okay? Pag nagbago na yung asawa mo at saka ka lang masaya, something is wrong. Something is very wrong. Kasi supposedly, dapat kang maging masaya. Even if ngayon, right now, hindi pa siya converted. Yeah. Kasi ang kaligayahan mo wala sa kanya. Kung magbago siya, amen. Kung hindi siya magbago, amen. Kasi ikaw ay nasa sa Diyos. Yun ang issue. Pagka yung tao wala sa Diyos at yung Diyos wala sa tao, itong taong to ay masaya, depende sa iba. Yeah. Why? Kasi siya ay nakasalalay sa tao nga. Yung tao yung pinaka-Diyos niya. So, what we're talking about is idolatry. Idolatry. Huwag niyo pong gawin yung tao na basihan ng kaligayahan ninyo. Ang tawag dyan ay idolatry. One more thing. Alam niyo po ba, we all have a podium inside our hearts. Alam niyo po ba yun? Meron tayong katulad, yung picture na kanina, pinakita ko sa inyo, lahat tayo may podium. Ano yung podium na yan? Yung hierarchy, sabihin natin, kung ano yung una, pangalawa, pangatlo. Okay? Pangapat, panglima. Meron yung hierarchy. Merong una, hindi mo pwedeng sabihin, pantay-pantay. Lolo mo, pantay-pantay. Katulad ng buhok na pantay na nakita ko sa araw. Pwede kong gamitin as ruler. Para kala mo bunot. Pantay-pantay. Hindi pwedeng pantay-pantay. No, of course not. Meron niyang una, pangalawa, pangatlo, and so on. So, kapag kanilagay mo yung asawa mo sa unang posisyon ng podium, okay? Una yung asawa mo, my friend, problema yan. Malaking problema yan sa'yo. Una sa lahat, sa relationship mo sa Diyos. Kasi, idolatry yan. So, paano ka maliligtas ng ganyan? Hindi siya mababago as well. It's a big problem kapag ang una ganyan. Kung mali yung posisyon ng podium, mali yung number 1, 2, number 3, mali, magkakaproblema ka, kailangan maayos yan. And you may ask, Pastor, ano ba yung tamang positioning
1, 2, 3, ano ba yung tamang positioning? May nagtanong kay Jesus niyan, Panginoon, paano ba ilagay yung position? In other words, na anong sinagot ni Jesus? Sinagot ni Jesus, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Okay? This is the first and great command. So, number 1. Okay? Tingnan niyo yung podium. Sino yung first honor? Sino yung one? Sino yung nasa taas? Yung pagmamahal. Sa puso ko, dapat ang una ay ang Diyos. All my heart, all my mind. In other words, nasa Kanya isip ko, nasa Kanya yung puso ko. It doesn't matter kung ano nangyari sa paligid ko. Na-convert na yung asawa ko, hindi. It doesn't matter. Diyos yung una. Ako ay single pa rin ngayon. It doesn't matter. Diyos yung una. Kailangan ko raw mahalin yung Diyos ng buong isip, buong puso, lahat, buong lakas, buong pagkatao. Una dapat ang Diyos. Kasi pag hindi siya una, pagka ang minahal ko ay higit yung iba, okay, tao, trabaho, career, anything else, sarili ko, pwede kong ilagay rin yung sarili ko bilang una, right? Tawag na dyan, idolatry. So si Jesus, sinabi niya sa atin na una daw, this is the first great command, mahalin ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Okay? And what about yung second and third? Well, the second is like this. You shall love your neighbor as yourself. Now, here's the thing. Here's the thing. So, sinong second ngayon? Ang second, neighbor? No! No, 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 no. Sabi niya, mahalin mo daw yung neighbor mo as yourself. Ibig sabihin, kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, how can you love your neighbor? And who are the neighbors? Ang neighbors, we can include natin dito yung asawa, for example. Okay, of course, hindi mo kapitbahay. Asawa mo, but kapwa. Okay? Tao. Una raw yung Diyos. Okay? And then, kailangan ko mahalin yung kapwa ko, yung asawa ko, pamilya ko, whoever. Pero paano ko sila mamahalin kung hindi ko mahal ang sarili ko? Kung pinapabayaan ko ang sarili ko? Hindi ka pwedeng magbigay ng wala sa'yo. Yan yung sinabi natin palagi. Hindi ka pwedeng magbigay ng wala sa'yo. So, kung hindi mahal ng tao yung sarili niya, wala siyang paki sa sarili, hindi siya masaya, Marge. Hindi siya masaya. How can this person expect na siya ay magiging maligaya sa anumang relationship? Siya nga hindi masaya. They think na ang kaligayahan nanggagaling sa relationship. No! Ikaw dapat masaya na, whether ikaw ay nasa relationship o wala. Mm-hmm. Ikaw ay at peace na, whether ikaw ay may kasama o wala. Kasi kung ikaw ay at peace lang, kapag may kasama ka, you feel love. Pagka yung asawa mo, he gives you love. Okay? You feel happy kapag vinalyo ka ng asawa mo. May problema. Kasi may mga tao ngayon na parang pulubi, nang hihingi ng value mula sa asawa. Pag yung asawa nila, hindi sila pinakinggan, hindi sila binigyan ng value, wala na. They feel bad about it. They feel insecure. Salitang napaka-interesting, insecurity. Kung ikaw ay insecure dahil sa asawa mo, if you say, kaya ako insecure kasi sa asawa ko. Wrong! Ikaw ay insecure kasi ikaw ay idolater. Idolater. Hindi, pastor, kaya ako insecure kasi yung asawa ko hindi ako binibigyan ng atensyon, mas nakatingin sa ibang babae, nakatingin sa ibang lalaki. No. Listen, kung una ang Diyos sa'yo, and then mahal mo yung sarili mo, okay? Mahal mo yung sarili mo. Una, Diyos, tapos mahal mo din sarili mo. Number 2, what happens? Even if yung asawa mo, let us suppose, hindi ka bigyan ng pansin, hindi ka manghihina, hindi ka insecure. Bakit? Kasi alam mo yung value mo. Hindi nakadepende yung lungkot mo, saya mo dun sa asawa mo. Ikaw ay may value. Hindi ka insecure. Kung ikaw ay insecure kasi yung asawa mo hindi binibigay sa yung atensyon na dapat ay sa iyo. Ang problema talaga hindi sa asawa, ang problema sa puso mo. Meron kang problema. May idolatry dyan. Listen, may idolatry dyan. Kasi yung taong ang una ay yung Diyos, they understand yung podium, una Diyos, tapos yung sarili nila. Even if yung asawa nila, in fact, yung asawa nila, may mga kaso na yung asawa may kabit. Right? Kasi naging Christian na sila sa church. Yung asawa nila hindi pa. Yung asawa nila may kabit. You know what? Hindi sa wala silang pake. Okay? Gusto nila magbagay asawa nila. Pero hindi nakasalalay sa asawa nila yung hindi sila parang awa mo na, parang habag mo na, iwan mo yung babae mo para sa akin. Pero ikaw ang aking mundo na. Supportahan kita. Listen, kung hindi mo kayang iwan siya, let's go separate ways.
Samahan mo siya, wala namang problema. I Mm. forgive you, but let's go separate ways. Ah, hindi mo na ba ako mahal? No, mahal kita. Kaya nga gusto ko sa akin ka lang. Pero since hindi ganyan yung gusto mo may iba, please go ahead. Go ahead, magsama kayo, wala namang problema sa akin yun. Go ahead. Gusto ko sana tayo, pinaglalaban ko tayo, pero kung ayaw mo ng ganyan, you go ahead. Wala silang issue na gawin to. Bakit? Kasi naiintindihan nila yung value nila. Hindi sila parang habag mo na, huwag kang lalayo. Oh. No. Kasi they know yung value ng sarili nila. Yung taong insecure, Marge, pag hindi sila tinawagan ng asawa, tanong-tanong, asan ka? Asan ka? Ipadala mo, picturean yung alin. Picturean mo kung nasan ka ngayon, nasan ka? Sino Sino kasama? kasama mo? Picturean mo. Masyadong insecure, tawag ng tawag. Ganito, ganyan. Puro ganito. Itong taong to, idolater. Nakakagulat pakinggan, isn't it? But yeah, yung tao idolater. But then, ano ulit sinabi ni Jesus? Second is like this. You shall love your neighbor as yourself. Meaning, kailangan mong mahalin, yes, yung kapwa mo, pero una, dapat mahal mo sarili mo. Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, hindi mo mamamahal yung kapwa mo. So, to wrap it up, what did we understand sa podium? Ano yung mga positioning ngayon? Ang positioning is simple. Una, yung Diyos. Pangalawa, yung sarili ko. At pangatlo, yung ibang tao. That's it. When I say pangatlo, ibang tao, of course, hindi naman pantay-pantay din. Pantay-pantay din yan. Ha? Meron niyang 3.1, 3.2, 3.3. Okay? So, basta una, God. Pangalawa, sarili ko. Pangatlo, asawa ko, kung may asawa ko. 3.1, 3.2, mga anak ko. Right? 3.3, maybe kamag-anak ko. Right? So, something like this. Okay? Meron ng iba-iba. Pero una, Diyos. Pangalawa, sarili ko. And pangatlo, yung ibang tao. Kapag hindi sinunod to ng mga tao, Marge, we will see idolatry na naghahari sa puso ng tao at yung tao will never be happy sa buhay niya. Sigurado kasi kapag yung sinunod natin yung tawag doon, yung mga commandments ng Panginoong Hesus, then makikita mo talaga kung ano yung pinakang source talaga ng happiness mo. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng pagmamahal kung hindi mo mahal yung sarili mo. Anong ibibigay mo? Hindi mo alam kung ano yun. Paano yun? Minamahal ka. Hindi mo nga alam kung anong meaning ng pagmamahal. How can you give something like that? Hindi na mahal kita and then we go to hotel. No, it's not. Hindi lang yun yung pagpapakita ng pagmamahal. Kailangan mo na i-value mo muna yung sarili mo. Tulad nga na sinabi sa ni Christian na kapag yung sa mag-asawa na may kabit, right, na gusto yun, ikaw, maayos na yung relasyon mo sa Diyos. And naintindihan mo na hindi mo talaga pwede mabago yung asawa mo. And then, sasabihin mo sa okay, you go your ways na kasi really, wala, yeah. And then yung asawa magugusto, wow, I never na maririnig ko sa asawa ko. And sometimes, Marge, kaya nila ginagawa yan. May mga asawa na parang feeling niya kaya niyang gawin ng kahit ano. Kasi mga asawa nila, insecure na, tinatanggap kung ano mga ginagawa nila. Hindi, papakitan tao lang sa mga anak nila. O sige, pa, hindi tayo sa mata ng mga anak natin, hindi tayo hiwalay. Right? Kaano yan? Kaartihan yan. For sure. Kakapanood lang. Yeah. Kakapanood ng mga drama. Kaartihan yan. Kaplastikan. Right? Kasinungalingan. Yan. Pride. Yan. Kasi nagpapakita ka ng isang bagay dito para lang tignan na okay ka. Pride down. Yan ay lack of the presence of God. For sure. Ang tawag dyan, idolatry. Idolatry. Sobrang baba. May mga tao, sabi ko kay Bishop isang araw, may mga tao napakababa ng standard nila, kahit sino pwede makaabot. Kahit sino. Kahit di mo nga abutin, kahit yung ganyan lang nakuha mo agad. Kasi sobrang baba ng standard nila. Bakit? Kasi idolater sila. Kasi in reality, dapat una Diyos, and then yung sarili nila, and then yung ibang tao. Pag hindi nyo sinunod yan, sino mang hindi sumunod yan, my friend, itong taong to magsasama. Matutulad sila na kina Adan and Eve. Pinalaya sila sa... Pareho. Yeah. Can you imagine? Para bang sinabi ni Adan, alam kong magsasuffer ako, pero okay lang, as long as kasama ko, asawa ko. So para bang, kung pupunta yung asawa ko sa impyerno, sasama ko. What? Kung pupunta yung asama ko sa impyerno, sasama, lolo mo! Gusto mo pumunta sa impyerno, pumunta ka mag-isa.
Pero merong mga tao din like this. Pagka yung asawa nila, sinabihan siya, kasi napakamahal ko yung asawa ko. Hindi pagmamahal niya, idolatry tawag siya. Idolatry. Think about this, okay? Now, love walk. Ang love walk natin, kinansel namin kahapon kasi umuulan. Pero don't worry, ang love walk sa Hong Kong ay sa May 15. Lahat tayo will be going sa dalawang part. But what a blessing yung ating seminar kahapon. I will be posting it as well sa Facebook o sa YouTube natin. You can watch. This is very amazing. Alright? Talaga. I hope may natutunan po kayo. Magbabalik po kami sa inyo sa susunod na episode ng Love Therapy. I hope to see you ulit. Okay? May the Lord bless you abundantly. See you next time. Bye-bye.